Ang taon ng 2025 ay ang taong niyakap natin ng gusto ang mundo ng kalikasan. Camping ang naging hilig na siyang nagbukas naman ng pinto sa atin para sa panibagong oportunidad. Dati sabi ko libangan lang ito, gumawa ng masayang alaala. Pero nadagdagan na ngayon dahil may ilan-ilan na rin tayong napapasaya sa bawat kwentong binabahagi natin. Salamat sa inyo. Kaya sa episode na to, iisa-isahin natin ang mga camping experiences na tumatak sa atin at nagbigay ng memorable moments. Yung mga camping experience na talagang tumatak sa atin dahil sa mga unang karanasang pinaranas nito sa atin. Bago natin tapusin ang taon, tara, samahan niyo ako sa aking ikikwento. Di ko malilimutan ang pinakaunang camping na naranasan natin bilang content creator. Kung inyong sasaliksikin, sa may Norzagaray, Bulacan tayo nagsimula, sa Triple P campsite. Unang beses tayo napalaban sa halos 2 oras na pakikipagbuno sa bato-batong kalsada pababa ng ilog. Terrible para sa unang karanasan. Wala tayong dala kundi tent lamang. Akalain mong ang nagsilbing ilaw namin ay ang mga ilaw mismo ng mga motor namin. Wala naman din kasi sa plano ko sana na i-content ito, pero sayang kako, memories na rin eh. At dyan nagsimula na gumawa pa tayo ng mas maraming camping stories. Napakaganda ng lugar na ito sa Bulacan, bagamat napakahirap ng ruta. Mababawi rin naman lahat ng pagod sa mga matatanaw mula rito. Isang masayang alaala na kahit gaano katerible ang dinaanan natin, laging nasa dulo ang premyo. Siyempre, pangalawang tumatak sa atin ay ang unang beses mag-camping kasama ang anak ko sa Bella Montana sa Bamban, Tarlac. Unang beses din kasi natin makumpleto ang gamit natin sa camping. At bilang isang ama kasi, gusto ko magsimula kami gumawa ng masasayang alaala habang bata pa siya. At nais ko rin ipakita sa kanya na ang mundo ay hindi lang umiikot sa social media. Maraming magagandang tanawin na nararapat lang na makita ng mga anak natin habang bata pa at di pa gaanong abala sa takbo ng pamumuhay. Di mo nga aakalaing may ganitong makikita pala sa Tarlac dahil lang alam ng karamihan sa atin, kapatagan lang halos at mga palayan ang meron sa Central Luzon. Napakaganda nitong lugar na ito at saktong-sakto talaga para sa bawat pamilyang gustong makaranas ng camping. Yung ikatlong tumatak naman sa atin ay nung nag-camping tayo sa Cavinti, Laguna sa Anica Happiness Campsite. Tropa camping naman ang peg natin dito. First time ko mamangha sa aerial view ng lugar na to dito sa Cavinti. Kakaiba ang vibes at napaka-presko ng hangin. Hindi rin malansa ang amoy ng tubig. Ikaw, nasubukan mo na ba mag-camping kasama ang mga totoong mong tropa? Highly recommended ang campsite na ito. Pero syempre, pag may ibang camper sa paligid, huwag tayo masyado maingay bilang respeto na rin sa mga gusto ng katahimikan. Yung pang-apat nga pala
ay sumubok tayong mag-raw camping sa lugar ng mga tribong dumagat sa Antipolo. Hindi ito campsite ha, raw camping nga eh. Mabuti at mababait ang mga lokal dito na siyang nagbigay permiso sa atin para mag-camping magdamag. Malamig ang lugar dito sa sitio Kanumay dahil napalilibutan tayo ng mga kabundukan bagamat nasa gitna tayo ng mga palayan. Dito rin natin unang naranasan mag-trek papunta sa ilog na malapit dito para maligo. Nakakapagod dahil malayo-layo rin ang nilakad natin. Pero ganun pa man, isang masayang tropahan camping ang nangyari dito. Iba yung pakiramdam na alam mong mga katutubo ang mga residenteng nakapalibot sa iyo. Napakababait ng mga lokal at lalong napakaganda ng kanilang kapaligiran. Siyempre, di rin natin makakalimutan ang unang beses na nag-camping tayo ng mag-isa. Oo, ginagawa natin mag-camping ng solo kahit noon. At hindi naman talaga tayo natatakot sa dilim, sa multo o kung ano pa man. Basta alam natin na secured ang lugar na kakampingan at private property, G tayo dyan. Siyempre, safety is always our priority. Mahirap na no, kung mag-trespass tayo o may ma-encounter tayong mga bandido, delikado. Pero back to the story. Sa Cavite lang naman ito. Napakalawak at napakagandang campsite na akalain mong wilderness vibe. Ito ang Segundo Camp and Hike sa Naik, Cavite. Di ko malilimutan yung trekking ko pababa ng ilog nang mag-isa, sabay naligaw nung pabalik na ako. Di alintana kung may cobra o ahas ba sa dadaanan na masukal, makabalik lang ako sa kampo. Pero overall, super enjoy ang solo camping ko na ito. Kung usapang unang beses, malilimutan ko pa naman ang unang pagkakataon nating tumawid ng dagat. Sa mga di pa nakakapanood, nag-camping tayo sa unang pagkakataon na sinakay natin ang motor natin sa Roro papunta ng Mindoro para mag-camping. Magastos ang trip na to pero masaya. Akalain mong 15 oras ang binyahe ko mula Cavite hanggang sa napakagandang campsite ng Buktot Beach. Malaburakay ang buhangin at napakalinis ng tubig dagat. Sulit ang biyahe. Yung experience naman talaga ang habol ko dito. Di lang isang campsite kundi dalawa dahil may nilipatan pa tayong tagong campsite sa Pinamalayan. Napakaganda ng dagat ng isla ng Mindoro. Sulit na tunay ang bawat paglalakbay. Bukod sa ating mga nabanggit, isa na rin sa challenge ko sa sarili ko ay ang mag-camping sa iba't ibang probinsya, linggo-linggo, ng solo. Nandyan nung sinimulan natin sa Tarlac sa napakagandang Ngili River ng Capiendos Cottages. Siyempre, ang pag-akyat natin ng Tuba Benguet sa Marcos Highway, ang napakasinik na HD Mountain View. Hindi rin mawawala ang campsite and glamping site sa Bacnotan, La Union, ang Rumas Glamping and Campsite, at ang nagbigay sa atin ng mataas na algoritmo, ang napaka-enchanted na ilog ng Balisangay ng Campuor sa Bolinao, Pangasinan. Ang napakasimple pero napakalamig na overlooking campsite din sa Calamba, ang Mamay Jose Campsite. Pagbalik naman uli natin ng Central Luzon sa Nueva Ecija, napakasinik na Pantabangan Dam naman ang matatanaw mula dito sa Montana del Sol Farm. Ang pinaka-latest natin sa Mount Arayat, kung saan nakasalumuhan natin ang ilan sa mga kaibigan nating camping vloggers dito. Dito lang yan, sa Santillana Hillside Farms. Yung pinakabago natin, yung last camping natin ng 2025, napanood mo na ba? Glamping sa napakataas na campsite sa Tuba Benguet na halos boundary na ng Baguio. Kung di mo pa napapanood, tiyak matutuwa ka sa makikita mong ganda ng Valley Point Campsite.
Marami-rami na rin ang nakampingan natin ng taon ng 2025. At sa pagpasok ng 2026, susubukan pa uli natin mag-explore ng mga probinsya hanggang maikot natin ang buong Luzon bago tayo bumaba ng Visayas at ang huli sa Mindanao. Sana kayanin ang powers natin. At kung hindi man, susubukan pa rin natin mabigyan kayo ng mga outdoor stories na nakaka-entertain at may mapupulot na mga impormasyon sa bawat lugar na pinupuntahan natin. Kung may alam kayong campsite na pwede natin itampok dito sa channel natin, paki-comment naman dyan sa ibaba. Malay mo, sa 2026 mapuntahan na natin yan. Muli, salamat sa mga sumusubaybay sa ating kwento. Maging maingat lang ang lahat ngayong papasok ang bagong taon. Happy New Year guys! Kita-kita uli tayo sa mga susunod nating camping experience.